Para lamang po sa mga hindi nakakaalam, ako ay hindi talaga lehitimong Lagunense, partikular Bayeños. Ako ay isang Rizaleño. Alam nyo, bagamat may mga pagkakataon na hindi ko may alis na isipin na ako isang dayo lamang sa lugar na aking kinaroroonan ngayon sa Bae, ngunit pagdating sa mga pribilehyo, masasabi kong pareho lang. Masasabi ko na nung ako'y nasa Rizal noon at sa mahigit kalahati ng aking buhay ay nandito ako sa Laguna, ay masasabi ko naman na halos pareho lang yung mga pribilehyo. Ngunit papaano kung hindi ganito ang iyong kalalagayan? Ano ang aasahan mo? At ganito nga ang kalalagayan ng mga Kristiyanong sinulatan ni Pedro dito sa Asia Minor. At dahil dyan, may mga kaakibat yan. Kaya dito si Pedro ay sumusulat ng isang pampasiglang sulat. Yan yung sinabi niya sa huling kabanata sa chapter 5 verse 12. At ito nga yung pinakalayunin nito. At nakita nga natin na inumpisahan niya yan sa pagpapaunawa sa napakasaganang biyaya na kanilang tinanggap sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ngunit sa kabila niyan, mayroong mga pagsubok. Totoo na mayroong kalwalhatian na hihahayag sa huling panahon. Ngunit bago pa man natin maranasan yan, makakaranas muna tayo ng iba't ibang pagsubok sa ating pananampalataya. At iyon ay parang dalisayin ang ating pananampalatayang ito. Kaya sa pagkakataong ito ay nais kong buksan niyo muli ang inyong mga Biblia at ating tunghayan ang ating teksto. Ang ating teksto ngayon ay sa unang Pedro, Kabanata 4, mula talatang 12 hanggang 19. Unang Pedro, Kabanata 4, mula talatang 12 hanggang 19. Ito po ang sinasabi, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalwalatian niya ay nahayag. Kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagat ang espiritu ng kalwalatian at ang espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngunit huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao, o magnanakaw, o gumagawa ng masama, o bilang isang mapanghimasok. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Sapagat ito'y panahon upang simula ng paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa masasama at makasalanan? Talatang 11, kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Ito na yung halos huling bahagi ng sulat ni Pedro, at dito makikita natin yung patuloy na pagpapaalala ni Pedro para sa mga Kristiyanong ito kaugnay sa mga pagsubok na kanilang nararanasan. Muli makikita natin dito yung napakalaking concern ni Pedro. Ipinapakita po kasi dito yung panganib o yung vulnerability ng mga Kristiyanong ito. Gaya ng sabi ko, kung nalalagay ka sa ganitong sitwasyon, ang tendency niya na ipagdudahan mo ang iyong pananampalataya. At ang mas malala pa dyan ay talikuran mo ito. At ganito ang kalalagayan ng mga Kristiyanong ito. May mga nagsasabi na mga new convert pa lang ang mga Kristiyanong ito na sinulatan ni Pedro. Kaya na doon yung panganib sa kanila, kaya vulnerable pa sila na pwede na lang talikuran ng kanilang pananampalataya. Ngunit wala tayong ganyang makikita na hint sa sulat na ito ni Pedro.
Ang dahilan nito ay dahil sa tindi ng kanilang nararanasan. Alam nyo, sinasabing sa mga pagkakataon pa lang ito ay ang mga Kristiyanong ito ay parang verbal abuse pa lamang, or yung uri ng pag-uusig na kanilang nararanasan ay sa mga salita lamang. Hindi pa talaga nila nararanasan yung mga yung mga physical abuse o yung mga torture na karaniwang uri ng mga pag-uusig noon, sapagkat pinaniniwalaan na sa pagkakataon pa lang ito ay hindi pa talaga naglulunsad na tinatawag na official persecution from the Roman Empire, sapagkat pinaniniwalaan na naisulat ang sulat na ito ni Pedro bago pa man yung nangyari na malaking sunog doon sa Roma noong July 19, AD 64, na dahil doon ay naglunsad si Emperor Nero ng isang opisyal na pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Itong sulat na ito ni Pedro ay pinaniniwala ang mga AD 62 or 63 pa lamang. Kaya hindi pa talaga nila naranasan yung mga torture o marahil pagsunog sa kanila. Ngunit pakikita natin na sa kabila nito ay talagang matindi na yung kanilang nararanasan. Ang ibig sabihin niya raw nung fiery trial na binabanggit diyan ay literally means painful, burning. Kumbaga talagang napakatindi na rin ng kanilang mga pinagdadaanan. Kaya dito hindi nakapagtataka na patuloy na nagpapaalala si Pedro. Nakita na natin niya sa nakaraang mensahe, ngunit patuloy pa rin siya sa kanyang pagpapaalala dito. At ang sinasabi dito ni Pedro na huwag silang magtaka kung nakakaranas man sila ng mga bagay na ito. Dito ipinapakita na marahil hindi ganito ang kaisipan ng mga Kristiyanong ito. Marahil ang iniisip nila ay hindi karaniwan sa mga Kristiyano na usigin. O marahil ang mas iniisipan nila ay hindi talaga marapat mangyari sa isang Kristiyano na usigin. Ngunit hindi ganito ang sinasabi ni Pedro. Kaya sa halip na magtaka, ang sinasabi dito ni Pedro, sila ay magalak kung sila man ay nakakaranas ng mga bagay na ito, ang mga pagdurusa. Kaya ito po yung aking simpleng mensahe. Ang pagdurusa ay bahagi ng buhay Kristiyano na dapat ikagalak ng nakakaranas nito. Ang pagdurusa ay bahagi o realidad sa buhay Kristiyano na dapat ikagalak ng nakakaranas nito. Ay muli parang ang hirap isipin na pagdurusa yung pinag-uusapan tapos magagalak ka pa. Ay dito, meron namang dahilan si Pedro. Hindi naman basta sinabi dito ni Pedro na magalak na lamang. Kundi meron siyang dahilan na sinasabi dito. At yon ay dahil nakikibahagi sila sa mga pagdurusa ni Kristo. Yun ang dahilan ni Pedro bakit sa halip na magtaka, magalak ka. Dahil yan ay pakikibahagi mo sa paghihirap o pagdurusa ni Kristo. Ngayon marahil ang tanong ay ano naman yung silbi ng maging kabahagi sa pagdurusa ni Hesukristo? Ay alam natin na kung si Hesukristo man ay nagdusa, ay siya'y niluwalhati din. Alam nyo, dun sa chapter 1 verse 11, ay yung mga sinikap na mga propeta na unang-una ay kung papaanong paraan daw yung sinasabing kaligtasan, ay binanggit doon na mararanasan yung pagdurusa ng Panginoong Hesukristo at pagkatapos daw noon ay yung kaluwalhatian. Ay ganito yung ipinapakita dito ni Pedro, na bagaman marahil nakakaranas ka ng mga pagdurusa sa kasalukuyan, ngunit kagaya din ng Panginoong Hesukristo, sa kahulihan ay luluwalhatiin din. At ito yung magandang makita natin mga kapatid sa usapin ng pagdurusa ng mga Kristiyano. Ngunit dito ay nais kong ituon at itutok ang ating mensahe patungkol doon sa dalawang katotohanan na masasabi nating o pwede nating masabi kaugnay sa mga pagdurusang nararanasan ng mga Kristiyano. Una, ang pagdurusang nararanasan ng mga Kristiyano ay nagpapakita ng pagiging mapalad nito.
Ang pagdurusang nararanasan ng mga Kristiyano ay nagpapakita ng pagiging mapalad nito, ngunit pangalawang bagay, ang pagdurusang nararanasan ng mga Kristiyano ay nagbababala sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos. Ang pagdurusang nararanasan ng mga Kristiyano ay nagbababala sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos. So, unang bagay na magandang maging pagtingin natin sa pagdurusang nararanasan mo, ang pagdurusang nararanasan ng mga Kristiyano ay nagpapakita ng pagiging mapalad nito. Ang sabi dito sa talatang 14, kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo. Ay diyan napakalinaw nung pagsasabi ni Pedro kung bakit ikaw ay itinuturing pa ring mapalad sa kabila nung pag-alipusta na nararanasan mo. Ay ngayon marahil bakit sa kabila ng mga pagdurusang nararanasan mo ay itinuturing ka pa ring mapalad. Ang sabi dito, sapagkat ang espiritu ng kalwalatian at ang espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ay anong ibig sabihin yan? Alam nyo, dun sa chapter 1 verse 10, yung espiritong tinutukoy dito, espiritu ng kalwalatian o espiritu ng Diyos, ay pumapatungkol sa espiritu ni Kristo. So ano yung gustong ipakita sa atin dito? Ang mga Kristiyano ay itinuturing na mapalad sa kabila ng mga pagdurusa dahil sa pamamagitan nito, nahahayag si Jesucristo. Kapatid, sa kabila ng pagdurusang nararanasan mo, ay mapalad ka dahil nagpapakita lang yan na nakikita o nahahayag sa iyo si Jesucristo. Parang gustong ipakita dyan na kung hindi ka nakakaranas ng mga pagdurusa o kung wala kang pagdurusa, ay hindi nakikita o hindi nahahayag sa iyo si Jesucristo. Kumbaga parang ito yung ebidensya kung ikaw man ay nakakaranas ng mga pagdurusa. Ito yung nagsasabi na si Kristo ay sumasayo. Kaya ito yung sinasabi ni Pedro na mapapalad kayo sa kabila na kayo'y nakakaranas ng mga pag-alipusta. Parang ipinapakita dito na si Jesucristo mismo ang inuusig. Kaya yan yung sinasabi dito ni Pedro na huwag kayong magtaka kung nakakaranas man kayo ng mga bagay na ito, sapagkat hindi talaga kataka-taka ito. Sa katunayan, ang kataka-taka ay kung hindi ka nakakaranas ng pagdurusa. Kung iniuugnay mo ang iyong sarili kay Kristo, ay talagang mararanasan mo ang pagdurusa. Mark 8:34, sinabi doon na kung sino man yung ibig sumunod sa Kanya, kalimutan ng kanyang sarili, pasanin ng krus, at sumunod sa Kanya. Ay dyan pa lang ay makikita natin na nakakaakibat yung pagdurusa kay Kristo. Ilagay mo yung iyong sarili sa isang mundo na walang pananampalataya, ay anong aasahan mo? Kung ikaw ay nasa isang mundo na naiiba ka, hindi ka ba mapapansin? Ay masasabi kong mapapansin ka. Kaya nga magtanong ka rin kung sa kabila na iniuugnay mo ang iyong sarili kay Kristo, sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, tapos hindi ka nakakaranas ng pagdurusa, ay parang yun yung katakataka. Hindi naman ibig sabihin nito na lahat ng pagdurusa ay nakaakibat o nagsasabi na ikaw ay nakaugnay kay Jesucristo. Hindi naman po ganon. At yan niya agad-agad yung sinabi dito ni Pedro. Ang sabi niya sa talatang 15, ngunit huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapaghimasok. So meron ding mga pagdurusa na hindi kaugnay kay Kristo, na hindi na nagpapakita na sumasayo si Kristo.
Dito, nais ko lamang bigyan ng konting pansin yung sinasabi dito ni Pedro sapagkat sa tingin ko ay mahalaga ito. Kung mapapansin nyo yung unang tatlong bagay na binanggit dyan, pagpatay, pagnanakaw at paggawa ng masama, ayan ay napaka-obvious na kasalanan. Yan ay malinaw na paglabag sa kautusan. Ngunit kung papansinin niyo yung pinakahuli, yung ika-4, yung patungkol sa panghihimasok, ay tila maliit na kasalanan lang yan. Kumpara doon sa 3 na mga mabibigat na kasalanan, ay parang tila napakaliit or lesser evil lamang yung patungkol sa paghihimasok. Ngunit dito mapapansin nyo na isinama pa rin yan ni Pedro. Anong ipinapakita dyan? Marahil parang pinapakita dyan na hindi na ito masyadong napapansin na kasalanan. Parang ipinapakita dyan na ito'y bahagi na lamang ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Pansinin nyo, sabi ni Pedro sa Kabanatang 2, talatang 11 at 12, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. So mapapansin nyo dyan na parang bahagi sa sinasabi niya ni Pedro yung usapin ng panghihimasok. Ang sinasabi ni Pedro ay magkaroon kayo ng magandang pag-uugali sa harap ng mga hintil. At marahil ang isang problema ng mga Kristiyanong ito na sinulatan ni Pedro ay nahuhulog sila sa mga kasalanan na isa doon ay yung parang maliit na kasalanan na panghihimasok. Ngunit dito ay napaka-concern pa rin ni Pedro na kahit sa kasalanan na ito na parang tinuturing na lang na maliit na kasalanan, ang sinasabi ni Pedro ay hindi ka pa rin daw dapat magdusa. Parang sinasabi dito ni Pedro na hindi lamang kayo dapat magdusa o akusahan sa usapin ng pagpatay, pagnanakaw o paggawa ng masama. Kahit sa isang napakaliit na kasalanan, hindi kayo dapat magdusa. Yan ang parang sinasabi dito ni Pedro at napakahalaga nito mga kapatid. Sapagkat marahil kung minsan ay hindi na natin napapansin yung kasalanan na to o marahil kahalintulad na kasalanan nito na maliit lamang. Magandang paalala rin sa atin ito mga kapatid. Ngunit kung dahil daw sa pagiging Kristiyano, bumalik ulit si Pedro, ay nagdudusa ka, nararanasan mo mga bagay na ito, ay huwag mo daw ikahiya yun. Sa halip ay luwalhatiin mo ang Diyos sa pangalang ito, sa pagiging Kristiyano mo. Mapapansin nyo na kaya ka inuusig dahil dun sa pangalan na dala-dala mo. Yung pagiging Kristiyano. Yung pagiging maliit mong Kristo. Ay makakarili talaga tayo kay Pedro. Sapagkat minsang ikinahiya ni Pedro ang Panginoong Jesucristo. Aalala nyo na 3 beses niya ikinahiya ang Panginoon. Ngunit mula dyan ay natuto si Pedro at kung maalala nyo nang siya'y inaatasan para sa kanyang future ministry sa John chapter 21, anong sabi doon? Luluwalhatiin daw niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ay ito yung sinasabi ni Pedro dito, yung mga karanasan niya na parang hindi maganda, na ikinahiya niya minsan ng Panginoon ay wag mo raw ikahiya. Parang sinasabi ni Pedro ay wag mong tularan yung ginawa ko noon. Ang gawin mo ay yung ginawa ko rin na luwalhatiin ng Diyos kahit pa sa kamatayan. Pinapakita dito mga kapatid yung pagiging mapalad, yung blessedness ng pagdurusa kay Kristo. Kung titingnan natin, parang napakapangit nito. Ayaw natin ito. Ngunit kung ito ay nararanasan mo dahil sa iyong kaugnayan kay Kristo, napakamaluwalhati nito.
Napakaganda nito mga kapatid. Kahapon nga ay kaarawan ng tinuturing na pambansang bayani natin na si Jose Rizal. Alam natin na siya'y nagdusa o namatay alang-alang sa kanyang bayan. Kung titingnan natin, parang napakamaluwalhati niyan. Kaya nga marahil siya nga ay hinahangaan ng marami. At itinuturing pa nga natin na bayani ng ating bansa. Ay hindi ho ba higit na maluwalhati na magdusa dahil kay Kristo? Hinahamon kita na ituring mong higit na mapalad na magdusa dahil kay Kristo kaysa walang pagdurusa, ngunit walang Hesukristo. Ang sabi ni Pedro sa Kabanatang 2, talatang 11-21 patungkol sa alipin, sapagkat ito'y kapuri-puri, kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sino man ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Sapagkat anong pakinabanga na kapag kayo nagkakasala at hinahampas dahil dito ay inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ukol dito kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Pansinin nyo rin ang sinabi sa Kabanatang 3, talatang 13 at 14, at sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo masigasig sa paggawa ng mabuti? Subalit magdusa man kayo ng dahil sa katuwiran, ay mapapalad kayo. Ay makakita nyo mga kapatid, yung ganda pa rin ng pagdurusa. Muli, yan yung mali sa mga nagsasabi na hindi marapat sa isang Kristiyano na magdusa, na hindi kalooban ng Diyos na magdusa. Ay napakalinaw ng ating mga binasa. Huwag kang gumawa ng masama. Totoo na hindi marapat magdusa ang isang Kristiyano dahil sa labas sa kalooban ng Diyos, dahil sa kasamaan, kung ano man yun, pagpatay, pagnanakaw, paggawa ng mga anumang kasalanan. Hindi marapat, ngunit kung dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, nagdurusa ka, ay ito'y mabuting bagay. Ito'y napakamaluwalhati. Kaya ito'y nagbababala din sa mga nagsasabi na sila'y mapalad na Kristiyano dahil hindi sila nakakaranas ng mga pagdurusa. Gusto kong sabihin sa kanila na nagkakamali sila. Ang kawalan ng pagdurusa ay hindi basihan ng pagiging mapalad. Kahit pa ng mga Kristiyano. Kaya huwag mong tingnan ang pagiging mapalad sa kaginawahan o katiwasayan ng buhay. Hindi lahat ng tao na walang mga pagdurusang pinagdaraanan ay may tuturing pa rin mapalad. Hindi po. Bakit? Sapagkat wala silang Diyos. Wala nga silang pagdurusa, ngunit wala namang Hesukristo. May tuturing pa rin ba silang mapalad? Masasabi natin hindi. Ngunit kung nagdurusa ka dahil meron kang Diyos, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, meron kang Hesukristo, na sa katunayan kaya ka inuusig ay dahil sa Kanya. Napakamaluwalhati. Ang tanong ko sa iyo, anong pipiliin mo? Piliin mo yung may pagdurusa, ngunit may Hesukristo, kaysa naman walang pagdurusa, ngunit walang Hesukristo. Noong April 1685, dalawang babaeng Scottish Covenanters ang mas pinili na magdusa kaysa itanggi si Kristo, kaysa talikuran ng kanilang pananampalataya. At sila ay si dalawang Margaret, si Margaret MacLachlan, kung hindi ako nagkakamali sa kanyang apelyido, siya ay isang 70 years old, at si Margaret Wilson, 18 years old.
Sila ay parehas nilunod. Ngunit mga kapatid, makikita natin at kahahangaan natin ng dalawang martir na to dahil kay Hesukristo, dahil nung sa kalagitnaan ng kanilang pagdurusa, ay hindi nila itinuring na sila'y nagdurusa dahil kay Kristo. Kundi ang sinasabi nila, si Hesukristo ang nagdurusa sa kanila. Ganun yung kanilang mas paniniwala. Hindi sila yung mismong parang nakakaranas ng pagdurusa, kundi si Hesukristo. Nung inuna yung si Margaret MacLachlan na lunurin sa harapan niya, talagang intensyon na iharap sa kanya para daw matakot itong si Margaret Wilson, ay ang tanong sa kanya ay, anong masasabi mo sa iyong kaibigan na nagdurusa? Kumbaga parang tinatakot siya para siya ay mag-recant. Ngunit ang sinabi doon ni Margaret Wilson ay, iniisip mo ba na kami ang nagdurusa? Think ye we are sufferers? No. It is Christ in us. Mga kapatid, yan yung pagiging mapalad ng pagdurusa kay Hesukristo. So ang pagdurusang naranasan ng mga Kristiyano ay nagpapakita ng pagiging mapalad nito. At pangalawang bagay, ang pagdurusang nararanasan ng mga Kristiyano ay nagbababala sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos. Dito ay pinakita ni Pedro na bago yung araw ng paghuhukom, yung Judgment Day, ay makakaranas talaga tayo ng mga pagdurusa. Sa katunayan na sinasabi dito ni Pedro, ay tayo daw muna, sa atin daw magsisimula. Eh alam nyo, parang hindi yan original kay Pedro. Parang yan ay hinango niya doon sa Ezekiel chapter 9 verse 6, na kung saan ay ipinakita doon ni Propeta Ezekiel na yung hatol ay mag-uumpisa sa sambahayan ng Diyos. Doon sa templo, may binanggit pa nga doon mga elders. Eh kung mapapansin nyo, after ng ating text, may binanggit yan na elders. Parang ipinapakita rito na sa sambahayan talaga ng Diyos magsisimula ang mga pagdurusang ito. At ito yung ngayon na nararanasan natin, na bago yung araw talaga ng paghuhukom, ay mararanasan muna natin ang mga bagay na ito. Ngunit ang mas nakakagulat sa sinasabi dito ni Pedro, ay kung ito ay sa atin magsimula, ano ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Ipinapakita dito na tiyak na dadatnan sila ng kasamaan. Tiyak na mapapahamak sila. At para nga idiin pa yan ni Pedro, ay sinite niya yung Proverbs 11:31 na sinasabi na kung ang matuwid daw ay bahagya ng makaligtas, ano ang kahihinatnan ng masasama at makasalanan? Eh isipin nyo yan. Kung tayo na sinasabing mga ligtas, ang katotohanan ay parang bahagya na silang makaligtas, anong kahihinatnan ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Tinuturo sa atin dito na ang mga taong patuloy na sumusuway sa Ebanghelyo ng Diyos ay hindi makatatakas sa tiyak na kapahamakan na darating. Ganyan mo unawain ang iyong kalalagayan. Kung patuloy kang nakakarinig ng Ebanghelyo ng Diyos, ngunit patuloy kang sumusuway, ay tiyak na dadatnan ka ng kasamaan. Ito ay napakaseryosong warning sa inyo. Huwag niyong isipin na walang darating na kasamaan sa inyo. Kung yung isang Kristiyano na sinasabing hindi nawawala ang kaligtasan ay bahagya ng makaligtas, paano ka? Ipinapakita diyan na sa lalong madaling panahon, darating sa iyo ang kapahamakan. Eh ganyan yung larawan ng panahon ni Noe.
Dahil sa pag-aakala nila na walang dilubyong darating sa kanila, walang baha dahil marahil hindi pa dumarating ang ulan. Ngunit binaliwala nila yon, yung pangangaral ni Noe. At sa mga oras na hindi nila nalalaman, dumating sa kanila ang kapahamakan. Ganyan din yung larawan sa nangyari sa mga mamanugangin sana ni Lot, na bago sana puksain yung Sodoma at Gomora ay nadoon yung babala sa kanyang mga mamanugangin na pupuksain ng Diyos ang lungsod na to, ngunit hindi sila nakinig. Sila man ay nakasamang napahamak sa lungsod na yon. Gusto kong sabihin sa iyo na ganyan din ang pwedeng mangyari sa iyo kung patuloy kang sumusuway sa ebanghelyo ng Diyos. Proverbs 29 verse 1, ang madalas na sawayin, ngunit ang ulo ay matigas, ay biglang mababali at wala ng lunas. Ngunit ang Diyos lubhang mahabagin. Lagi kanyang binibigyan ng pagkakataon na maligtas, na magsisi. Kaya yan yung pagpasalamat mo. Sapagkat kung aabusuhin mo ang habag ng Diyos, nakatitiyak ako na hindi mag-aatubili ang Diyos na ibuhos sa iyong kanyang puot. Muli, ganyan na nangyari sa panahon ni Noe, nangyari sa Sodoma at Gomora. At ganyan din yung pwedeng gawin sa iyo ng Diyos. Kung paano tinupok ang Sodoma at Gomora, ay pwede ka rin tupukin ng Diyos. Sapagkat marahil, kumpara sa mga lungsod na ito, ay higit kang nakakarinig ng ebanghelyo. At kung ikay higit na nakakapakinig ng ebanghelyo, anong aasahan mo? Yan ang sinabi ng Panginoon sa Mateo 11, talatang 21, kahabag-habag ka Corazin, kahabag-habag ka Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga kapangyarihang gawa na ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagsisi, na may damit sako at abo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagtitiisan sa araw ng paghuhukom ang Tiro at Sidon kaysa inyo. At ganyan din yung sinabi ng Panginoon sa Capernaum, kaugnay naman sa nangyari sa Sodoma at Gomora. Ay higit pa raw na mas papagtitiisan ng Panginoon yung Sodoma at Gomora kaysa sa inyo. Ay ano ba yung Capernaum? Ay dyan gumawa ang Panginoon ng maraming mga himala na mga kagilagilalas na bagay, ngunit sa kabila noon ay hindi sila kumilala sa Panginoong Hesukristo. Kaya anong aasahan mo? Kaibigan, kung patuloy kang tumatanggi sa panawagan ng ebanghelyo, sa kabila marahil na lalaman mo yung mga babala, ngunit patuloy kang tumatanggi, ay anong aasahan mo? Ay tayo may higit 1 taon na parang laging binibigyan ng mga babala patungkol sa COVID-19 para daw hindi tayo mahawa, para hindi tayo magkasakit. Ay totoo yan. Ngunit tila napakaraming tao na ayaw makinig sa babala. Ayaw makinig sa mga, o ayaw paniwalaan yung mga tiyak na kapahamakan. Ay gusto kong sabihin sa iyo na virus lang yan. Ang pinag-uusapan dito ay pangwalang hanggan, yung puot o hatol na darating sa iyo. Ang hamon ko sa iyo ay tumugon ka sa panawagan ng ebanghelyo ng Diyos bago ka abuti ng tiyak na kapahamakan na darating sa iyo. Ang pagsunod sa ebanghelyo ng Diyos ay kung paano ka sumusunod sa kanyang kalooban. At ano ang kanyang kalooban? Ang kumilala ka kay Hesukristo.
Kaya kung hindi ka kumikilala kay Hesukristo ay patuloy kang sumusuway sa kalooban ng Diyos. Ang mga Kristiyanong binabanggit dito ni Pedro ay nagdurusa dahil daw sa kalooban ng Diyos. Ay yung mga taong ayaw kumilala sa ebanghelyo ng Diyos, sila yung mga sumusuway sa kanyang kalooban. At ang mga taong ito ang tiyak na mapapahamak. Ngunit ang nais ko sa iyo, kaibigan, ay huwag kang mapahamak. Ngunit para mangyari yan, kailangan mong tumugon sa panawagan ng ebanghelyo. Alam nyo, pamilyar tayo kay Robert Robinson na may akda ng hymn na "Come Thou Fount of Every Blessing." Gaya na marahil narinig nyo na, siya ay naligtas sa ministeryo ni George Whitefield. Ngunit alam nyo, kaya siya naligtas ay dahil nakinig siya sa babala ng ebanghelyo. Nakinig siya doon sa pangangaral ni George Whitefield. At alam nyo yung simpleng babala doon ni George Whitefield, "The wrath to come, the wrath to come." At dahil doon, naligtas siya. Kaibigan, merong puot na paparating. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo na bago ka tuluyang matakot sa puot na yan, merong sagot sa puot. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sa Hesukristo lamang ang sagot para makatakas ka sa tiyak na hatol o sa tiyak na puot na darating. Kaya sa huling pagkakataon, ang aking apela sa iyo, tumugon ka sa panawagan ng pagsunod sa ebanghelyo ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O aming Ama, nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon na to na muli ay pinagkaloob sa amin. Papasalamat kami na sa kabila ng mga pagdurusa naming nararanasan dahil sa aming Panginoong Hesukristo, kami pa rin ay tinuturing ng mga mapapalad sapagkat dahil dito ay mas nahahayag ka sa amin bilang mga may kaugnayan sa iyo. Kaya Panginoon, nawa ay ikaw nga ang siyang magbigay sa amin ng tunay na pag-aalakan sa kabila ng mga marahil pagdurusa na aming nararanasan o pinagdaraanan sa aming mga buhay bilang mga tagasunod niyo, bilang mga mananampalataya. Nawa ay makita namin ang higit na kagandahan nito dahil isang araw kami ay luluwalhatiin ding kasama ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya Panginoon, nawa ito yung magbigay sa amin ng higit na encouragement para patuloy kami sa aming pananampalataya sa iyo, sa aming patuloy na paglilingkod bilang mga Kristiyano. Ngunit nawa ay ikaw ang siyang tunay na mahabag sa mga tao na patuloy na sumusuway sa panawagan ng ebanghelyo. Nawa sila man, Panginoon, ay inyong kahabagan, sila man ay maabot ng kaligtasan. Huwag nawang dumating sa kanila yung tiyak na puot na iyong ihahayag pagdating ng panahon. Nawa ay makita nila, Panginoon, ang kagandahan ng aming Panginoong Hesukristo. Makita nila na walang halaga ang buhay sa mundo sa kabila ng walang pagdurusa dahil ikaw, Panginoon, ang siyang higit na mahalaga sa aming mga buhay. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Salamat at ikaw ang aming pinaglilingkuran. Ikaw ang siyang aming kinikilala sa aming mga buhay bilang mga mananampalataya. Uli, salamat po. Nawa ikaw ang tunay naming samba at na
kapurihan sa mga oras na to. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.